Check natin, tapos start natin. Check natin kung aandar ba to. Walang reaction. Hindi siya mag-start kasi naka-engage yan. So dapat na naka-park. So sige, ito pag-usapan natin guys. Naka-reverse. Tapos tingnan nyo, walang changes. Napakalambot na nito. Reverse, neutral, third and drive. Then second gear, first gears niya. So kada! So ayan na guys, complete na, nalagyan na natin yung fluid, tapos yung silalim okay na rin din, and then yung mera. Okay, so ibig sabihin nalagyan. Okay, so at least nakuha na natin Ferrari guys. Manalo, butas ng pitaka na mayari. Pagpalang araw, another client na naman tayo na Toyota Vios. So ayaw mag-start ng makina. So samahan nyo ako sa basic pointers guys kung paano natin matitira to. So let's go. Ang problema, tapos engage, hindi nagbabago. So ito ang problema. Okay, so sige, check natin, tapos start natin. Check natin kung aandar ba to. Walang reaction. Hindi siya mag-start kasi naka-engage yan. So dapat na naka-park. So sige, ito pag-usapan natin guys. Tara. Ito yung problema, naka-reverse. Tapos tingnan nyo, walang changes, napakalambot na nito. Yan, hindi nagbabago yung ano niya, yung kanyang ano doon, tawag niya, yung kanyang indicator. So yan, kita nyo naman. Tapos ayaw mag-start. Ayan, ayaw mag-start kasi ayaw mag-start guys, kasi nga tawag niyan, ayaw kasi naka-engage yung reverse. So ayan, naka-engage yung reverse. So ang gagawin natin, ihilain na lang to. Okay, so problema is nasa inhibitor switch to guys, or sa kanyang cable. So yan ang una natin gagawin. So check muna natin yung kanyang cable sa ilalim kung gumagana ba. Okay, so ayan guys, makikita nyo yung malapit sa inhibitor switch, nakakonect yung kanyang cable. So ang gagawin natin dito, ipapark muna natin, ita-drive. So check natin kung gumagana yung shift switch solenoid sa ilalim. Kung gumagana, di okay na siya. So, kana! Oh, park yan! So, kana! Neutral! Kana! Segunda, kana! Kana! Low drive yan, ibig sabihin first gear. Yan. Second gear. Yan. Kana. Kana. Reverse. Kana. Okay, park. Sige, start natin. Okay, so naka-park na tayo guys. So check natin kung under ba yung unit. Nakalabas dyan, park. Sige, start mo daw. So, mandar na siya. Andar mo lagi. Oh, andar na siya agad. Naka-reverse mo gud ganiha. So, ibig sabihin may problema yung yung doon yung cable. So, yun ang problema guys, mandar na yung makina. Okay, so ang problema ngayon is yung kanyang cable naman dito sa harapan. So, yun naman ang gagawin natin. So, sa kanyang shifting lever mechanism. So doon naman tayo mag-trace dahil nakita naman natin yung makina, umaandar siya once na nakapark na mismo, pero manually mong i-shift doon mismo sa transmission. So which is may problema talaga yung either cable or yung kanyang mga circle clip o ano ba na sa ilalim. So tinesting ko naman ngayon guys, ayaw mag-start kung talagang i-shift po yung kanyang shifter. So gawin natin, ibabaklasin natin yung kanyang shifter para matrace talaga natin. So ngayon guys, gagawin natin, check natin yung kanyang mechanism. So naka-reverse ako, pero makikita nyo, ayan. So hindi gumagalaw mismo yung kanyang shifter sa indicator lights. So ibig sabihin, ang problema, ayan, makikita nyo, naka-reverse pa rin. So ilang shift na ako, so naka-reverse pa rin, hindi pa rin nagbabago yung kanyang shifter. So ang gagawin natin dito is yung cable mismo dito sa loob. Okay, so basic pointers pa rin guys, tinanggalan natin yung kanyang shifter. So concern din pala ng may-ari, wala daw lights tong niya,
kanyang ilaw ng kanyang indicator number. So chinek namin yung ilalim. So problema dito is lead type. So hindi talaga umilaw kasi nga either putol na yung linya nito o tawag niyan yung kanyang resistor may problema. So ito na yung natin guys concern. Ayan, so tinanggal na rin namin yung linya ng indicator lights niya. So nandito yung problema guys sa loob. So yung tawag niyan yung kanyang shifter ng cable. So papalitan, so babaklasin pa natin yan. So binaybay na namin yung buong mechanism niya papunta na sa loob. So ang problema talaga is yung kanyang cable. So ang gagawin natin guys, tatanggalin to mismo buo ng mechanism na yan. Ayan. Tapos check natin yung cable. So hindi ko mabidyoan guys isa-isa, mahalaga makuha nyo lang yung basic pointers, panalo na. Okay, dahil medyo busy nga tayo. So ito na yung problema na trace up natin. Yung lights tsaka yung kanyang mismong cable dun sa loob. So yun po yung gagawin natin. Okay, so para maiayos na natin yung kanyang sistema doon mismo sa loob ng kanyang transmission. So sige, gawin na natin guys para matapos na. Let's go. Okay, so kinabit na namin yung buong cable dahil naputol pala yung cable, kaya pala nawala yung tamang alignment ng kanyang shifting mechanism. And then nagpalit na rin kami ng lead type. So binago na rin namin to ang kanyang linya ng kanyang lead, kasi hindi po yan 12 volts, nasa mga 4 volts lang po yung lead nito, o either 2 to 3 volts lang siguro yung lights, pero umiilaw po ito during naka-on yung park. So yun po yung problema. At least naisa na lang natin yung trabaho. So ngayon okay na yung shifter niya, tinitry namin pag shift, gumagana na siya. So tama na yung yung mechanism. Hindi ko man na-videoan guys yung pagkabit at pag trace nung mismo sa may shifter na dulo na mismo ng assembly, dahil medyo busy nga tayo. Pero mahalaga makuha nyo ng basic pointers kung paano natin tinira yun, panalo na. Okay, so yung kanyang lead type pinalitan na namin to para isang tira lang at wala nang babalik-balikan problema. Okay, so sa mga DIY dyan ay hindi po yan basta-basta kinako-convert ng 12 volts kasi lead type po yan. So kailangan talaga medyo may alam kayo. So kailangan bilhan ng pyesa bago para hindi na kayo mamproblema. Okay, so yun po gagawin natin. Then try natin kung ano mangyayari pag nakapit natin lahat. Okay, so ayan na guys, nakabit na namin yung shifting cable sa ilalim. Okay na rin, and then wala nang tools na naiwan. So ang gawin naman natin, doon naman kami sa harapan. So ikakabit na natin yan guys, yung setup na lahat. And then yung kanyang shifter, so yun na lang yung problema, yung kanyang cover ay kakabit na lang namin yan. Pagkatapos di okay na, then papadali na natin para ma-finalize na natin yung kanyang sistema sa kanyang ignition system, yung starting system, para dire-diretso na tayo. So pagkatapos nyo start ng makina, so ang gagawin nyo dyan para malagyan ng fluid, ATF fluid yung kanyang buong valve body, dahil nagtanggal tayo ng tatawag na mechanism ng kanyang cover, pati yung kanyang filter tinanggal natin. So kailangan pag malagay nyo na lahat guys, tapos magpapaandar na kayo, so para magkaroon ng pressure yung kanyang valve body at hindi magkaroon ng bubbles sa mga vacuum, yung nagba-vacuum yung loob ng valve body. So kailangan mo nang nakapark ka lang, tapos nakapak ka ng brake, and then i-engage mo siya ng reverse, neutral, tapos drive, then the tercera, segunda, primera, tapos ganon. Ayan, para lahat ng valve system malagyan ang fluid. So yun yung dapat mong gawin. Ayan, kita nyo, tercera, kwarta, segunda, primera. So yun ang mangyayari. So yun ang mga basic pointers pag na kayo, pag start na kayo ng engine. Okay, so at least nakuha nyo na yung basic pointers yung paano siya titirahin. Okay, so ayan na guys, complete na, nalagyan na natin yung fluid, tapos yung silalim okay na rin din, and then yung sistema lahat nakabit na natin, pati yung dito. Ayan, so i-start na natin para makita natin yung final kumusta yung tira natin. Okay, so susi, on position, and then start. Tignan nyo, nakapark na siya, so nakapark na, so start na natin. Yun. So nag-start na siya. Nung una hindi siya nag-start, ngayon okay na siya. So check natin yung yung handbrake, reverse, tapos neutral, tapos drive, tapos segunda, primera, segunda, tercera, drive, neutral,
reverse, park. So okay lang tingnan natin guys. Ayan. Ayan, naka-reverse, drive, neutral, drive, tercera, segunda, primera. Okay, so ibig sabihin nalagyan na ng fluid yung kanyang buong valve body doon sa ilalim. At least kita nyo yung basic pointers kung paano tayo titira na once na maglagay tayo ng fluid at maglilinis tayo ng filter, kailangan yung ganun mga proseso. Okay, so at least nakuha nyo na guys yung mga basic pointers. So gawin natin, iti-test drive natin guys para sure talaga na ano natin yung unit kung okay ba yung takbo nya. So tara, test drive natin tapos balik tayo po kung ano mangyayari. Let's go. Okay, so ayan na guys, test drive natin actual. So ayan ang RPM nya. So takbo natin ng ng 80. Tapos ang RPM is 1.8. So ibig sabihin okay na siya. Tapos yan ang speed nya. So maganda na yung shifter guys, panalo na. Ayan 80. Ang tuloy no? Wow. Okay, so at least nakuha natin Ferrari guys. Panalo. Butas ng pitaka na mayari. So at least nakuha nyo na guys yung mga basic pointers. So maraming salamat sa inyong lahat guys sa walang sawang suporta at sa patuloy na sumusubaybay sa ating YouTube channel guys. So minsan hindi makapag-upload dahil medyo busy tayo, pero mahalaga makuha nyo lang yung basic pointers. May bahagi ko sa inyo yung kaalaman ko. Maraming salamat na may bibigay ko sa aking sarili sapagkat na ibabahagi ko yung ating munting kaalaman na bigay ng Panginoon. So please subscribe to my YouTube channel, share my video, comment lang kayo guys sa mga problema sa unit nyo, and then magre-reply tayo anumang oras. Hanggat kaya nating replyan lahat, re-replyan natin. Mahalaga mabigyan natin ang kasagutan yung mga katanungan niyo. Okay? So please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.